Kakabukas lang ng Ukraine ng isang bagong mega missile na may nakakagulat na abot na 1,000 kilometro o 600 at 21 milya. Alamin ang pamatay ng Moscow o para ibigay ang opisyal nitong pangalan, ang Long Neptune, ang pinakabago at pinakamagaling na inobasyon ng militar ng Ukraine at isang sandatang magbabago ng laro na magbubukas ng marami pang bagong target para sa Kyiv at maaaring magpadala ng mga pagyanig hanggang Kremlin. Alam ng mga matagal nang sumusubaybay sa labanan sa Ukraine na hindi ito unang beses lumitaw ang Long Neptune. Matagal na itong ginagawa. Sa katunayan, bandang huling bahagi ng 2023, unang lumabas ang mga ulat na nagsasabing tinitingnan ng Ukraine ang mga paraan para mapahaba ang abot ng kanilang R-300 at 60 Neptune cruise missiles. Unang ipinakita ang orihinal na Neptune missiles noong 2015 sa Arms and Security International Exhibition sa Kyiv. Idinisenyo ang mga ito ng Luch Design Bureau ng Kyiv na kumuha ng inspirasyon mula sa lumang Soviet-era Ka-35 anti-ship missiles katulad ng KH-35S. Ang Neptune ay ginawa para sirain o pinsalain ang mga barkong pandagat at sinubukan ng ilang beses noong late 2010 bago opisyal na gamitin ng Ukrainian Navy noong 2021. Nagsimula ang digmaan at agad nasubok ang mga Neptune sa totoong labanan. Napatunayan ding napaka-epektibo nila. Ilang linggo pa lang mula nang magsimula ang digmaan, lumabas na ang mga unang ulat na ginamit ng mga puwersang Ukrainian ang mga Neptune para magdulot ng malaking pinsala sa mga target ng Russia. Noong Abril 3, 2022 tinamaan ng Neptune ang Russian frigate na Admiral Esen. Sa Abril 13, 2 Neptune naman ang sumabog sa Russian cruiser na Moskva. Nagdulot ng sunog at pagsabog ng bala sa barko. Maraming beses nang tinamaan ng Neptune ang mga target ng hukbong dagat ng Russia mula noon. At noong 2023, binago ng Ukraine ang laro. Nagdulot ito ng malaking pagbabago sa disenyo ng Neptune. Gumawa ng bagong guidance system at naglabas ng variant ng Neptune para sa pag-atake sa lupa. Ginamit na ang bagong land attack Neptune para pasabugin ang air defense system, radar, at iba pang mahalagang target ng Russia na nagdulot ng malaking pinsala sa makinarya ng digmaan ng Kremlin. Pero laging may isang issue na pumipigil sa Neptune, ang abot nito. Ang unang version nito ay may abot na humigit kumulang 190 milya o 300 kilometro, katulad ng ibang nangungunang missile sa mundo, tulad ng ATACMS ng Estados Unidos. Ang 190 milya ay hindi maikling distansya, kaya maraming posibleng target sa Kiev na pwedeng tamaan ng mga Ruso. Gayunpaman, dahil malaki ang Russia, alam ng Kremlin na madali nitong mailipat ang mahahalagang ari-arian papasok sa bansa para mapanatiling ligtas mula sa mga pag-atake ng missile ng Ukraine. Kapag nagpaplano rin ng pagtatayo ng mga bagong infrastruktura, tulad ng mga pabrika ng drone at mga planta ng produksyong militar, madali lang ilagay ng Moscow ang mga ito nang malayo sa hangganan para hindi maabot ng mga puwersa ng Ukraine. Ngayon, magbabago na ang lahat. Simula huling bahagi ng 2023 abala na ang Kiev sa paggawa ng bagong bersyon ng Neptune na mas pinahusay at may mas malayong abot. Itinago ng Ukraine ang karamihan sa mga detalye habang lumilipas ang panahon at paminsan-minsan lang naglalabas ng maliliit na update at kaunting impormasyon. Noong Disyembre 2023, halimbawa, sinabi ni Teniente General Ivan Havrilyuk na siya noong panahong iyon ang unang Deputy Defense Minister ng Ukraine. Ngayon, ginagawa na ang tinatawag na Long Range Neptune. Kasama rito ang bagong modifikasyon ng missile para sa Neptune Complex. Aktibong nakikipagtulungan sa Ministry of Strategic Industries upang palakasin ang depensa sa himpapawid. Sa ngayon, hindi pa ito pwedeng pag-usapan ng detalyado. Kakaunti ang balita ukol sa proyekto noong 2024 at may nagtatanong kung makikita pa ang Long Neptunes sa labanan sa Ukraine. Gayunpaman, noong Marso ng taong ito, inihayag ng Pangulo ng Ukraine, Vladimir Zelensky,
sa Telegram na hindi lang tapos na ang Long Neptune project, kundi nagamit na rin ang missile sa labanan. Nasubukan at matagumpay ng nagamit sa labanan ang Long Neptune, isang bagong missile ng Ukraine, isang tumpak na pag-atake. Abot nito ay 1,000 kilometro. Salamat sa ating Ukrainian na tagapagdisenyo, tagagawa at militar. Tuloy ang trabaho para sa seguridad ng Ukraine. Ngayon, umusad pa ang Ukraine at opisyal na ipinakita ang Long Neptune sa buong karangyaan nito. Ang misil ay itinampok sa isang kamakailang video na in-upload sa Ukrainian Instagram channel na Zobraya, na ang ibig sabihin ay mga sandata. Inilathala noong araw ng kalayaan ng Ukraine. Agosto 24 ang video ay nagpapakita ng makabagong armas ng Ukraine at mga larawan ng Ukrainians na nakasuot ng tradisyonal na kasuotan sa makasaysayang lugar. Sa isang bahagi, makikita ng malinaw ang mas mahaba at pinahusay na bersyon ng orihinal na R-300 at 60 Neptune na misil. Kinumpirma ng mga military analysts sa Defense Express na ito mismo ang tinatawag na Long Neptune. Walang binanggit ang video tungkol sa laki, saklaw, kakayahan o iba pang detalye ng Long Neptune. Abala na ang mga eksperto sa pagsusuri ng mga larawan para malaman ang lahat ng posible. Ayon sa pagtataya, mahigit 6 na metro o lampas 19 na talampakan ang haba nito. Hindi pa kasama ang booster, na magdadagdag ng mahigit 15 metro sa Long Neptune. 5 talampakan na mas mahaba sa orihinal. Mas makapal din ngayon ang gitnang bahagi ng katawan ng misil. Umaabot sa humigit kumulang 50 sentimetro o 20 pulgada kumpara sa orihinal na 38 sentimetro o 15 pulgada. Malamang kailangan ang dagdag na laki para mag-imbak ng mas maraming gasolina na kailangan ng Long Neptune para sa malalayong biyahe at pagtama sa target na maaaring daan-daang milya ang layo mula sa pinagmulan. Mas malaki ang pakpak at buntot ng Long Neptune kaysa orihinal, kaya mas nababalanse ang mas mabigat nitong timbang sa paglipad. Hindi pa tiyak kung gaano ito kabigat at wala pang detalye tungkol sa laki ng warhead nito. Bagaman ang orihinal na Neptune ay may dalang warhead na tumitimbang ng 100 at 50 kilo o 300 at 30 libra. Pero walang duda, ang pinakamahalagang technical na detalye tungkol sa Long Neptune ay ang abot nito. Bago ito, ang pinakamahabang abot ng mga misil ng Ukraine ay kinabibilangan ng nabanggit na ATACMS na may abot na 100 at 70 milya at mga Storm Shadow ibinigay ng Pransya at United Kingdom na may abot na 100 at 55 milya o 200 at 50 kilometro. Sapat ito para tamaan ang command post, oil refinery at paliparan sa hangganan ng Russia, pero kulang para abutin ang mas malalayong target sa loob ng bansa. Sa paligid ng Moscow, ang Long Neptune ay 4 na beses mas malayo kaysa Storm Shadow na nagpapalawak sa kakayahan ng Ukraine na umatake. Sa mga mapa ng rehiyon, makikita kung gaano kalayo umaabot ang mga bagong missile. Hindi lang sa Moscow kundi lampas pa dahil napapasok na ang mga lungsod tulad ng Volgograd at Nizhny Novgorod, ang ika-6 na pinakamalaking lungsod ng Russia, kaya mahalaga ito para sa Ukraine. Una, gaya ng nabanggit, nagbubukas ito ng maraming bagong target, maraming pabrika, refineria, pipeline, rails, logistic hub, paliparan, at command post sa Russia na dating ligtas ay ngayon nanganganib dahil sa malaking pag-atake ng missile. At gaya ng paulit-ulit nating nakita sa buong panahon ng digmaan, sa ngayon, napakahusay ng Ukraine pagdating sa pagpili ng pinakamahalagang target militar at pagsira sa mga ito. Mula sa Operation Spiderweb hanggang sa di gaanong nababanggit pero mahalagang pag-atake sa oil refinery, military factory at iba pang target. Patuloy na natutukoy ng sandatahang lakas ng Ukraine ang mahahalagang lokasyon sa Russia at naisakatuparan ang mga plano laban dito. Ginawang abo ang bilyon-bilyong dolyar na infrastruktura ng militar ng Russia. Sa bawat araw na lumilipas, dumarami ang mga ganitong pag-atake. Kamakailan lang, noong Agosto 26 halimbawa, tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang infrastruktura ng Rilses ng Russia
sa sinakop na Crimean Peninsula na direktang tumama sa isang mahalagang substation. May maliliit at malalaking pag-atake ang Ukraine, ngunit lahat ay nakaapekto sa makinarya ng digmaan ng Kremlin. Iniulat kamakailan ng Reuters na may pag-atake ang Ukraine noong ika-10. Ang mga Russian oil refinery ay nakaapekto sa hindi bababa sa 17% ng kapasidad ng bansa sa pagproseso ng langis, katumbas ng mahigit 1 milyong bariles kada araw. Ayon sa mga source sa Ukraine, ang kanilang pag-atake ay nagresulta sa pagkawala ng Russia ng halos 4% ng kabuuang gross domestic product o mahigit $74 bilyon. Mahalagang tandaan na karamihan sa malalayong pag-atake ng Ukraine, gaya ng Operation Spiderweb, ay isinagawa gamit lang ang mga drone. Medyo mura at simpleng mga drone sa karamihan, pero kaya nilang magdulot ng malaking pinsala. Hindi tulad ng missile strike. Ang mga drone ay walang malalaking warhead o nagdudulot ng malawakang pinsala. Hindi rin nila kayang wasakin ang mga target na may matibay na armor o depensa, tulad ng bunker at pinalakas na base, di tulad ng mga missile. Kaya isipin mo kung gaano kalaking pinsala pa ang maggagawa ng puwersa ng Ukraine gamit ang Long Neptune missiles. Paano kung gamitin nila ito para atakihin ang paliparan o planta na 500 milya mula sa hangganan? Sa halip na magpakawala lang ng maraming simpleng drone, pwede ring magpalipad ang Ukraine ng ilang Long Neptune missiles. Hindi sobra-sobra kung sabihin na maaaring maging napakalala ng epekto nito mula sa pananaw ng Kremlin. At huwag kalimutan na hirap na talaga ang Russia ngayon. Lumampas na sa 1 milyon ang kanilang nasawi. At libo-libong tangke, armored vehicles, radar stations, artillery systems, air defenses, jets, bombers, at ibang kagamitang militar ang nawala sa kanila. Binura ang Ukraine sa mapa, kaya ngayon ay hirap ang kanilang ekonomiya dahil sa krisis sa paggawa, mataas na interest rates, nalalapit na resesyon, at lumiit na pondo ng bayan. Sa bawat pagsabog ng Ukraine sa mga fuel depot, substation, o mahahalagang target, lalong lumalala ang sitwasyon. Para sa Rusya, na mabilis nang naubusan ng mga yaman sa pakikipaglaban sa isang digmaang hindi talaga kayang panatilihin. Matagal-tagal na ring nasa isang uri ng pagkakatigil ang digmaang iyon. Nagtagumpay ng kaunti ang Rusya bago mapaatras ng Ukraine at muling magsimulang muli. Sa katunayan, ipinapakita ng mga estadistika na mas kaunti na ang kontroladong lupa ng Rusya sa Ukraine ngayon kumpara noong mga unang buwan ng pananakop. Ipinapakita nito kung gaano husay na protektahan ng Ukrainians ang kanilang teritoryo. Ipinapakita ng estadistika na kahit bahagyang dinagdagan ng Kremlin ang nasakop nilang teritoryo sa kanilang summer offensive, tinataya na aabutin ng mga dekada o halos 1 siglo pa bago tuluyang masakop ng Russia ang buong Ukraine. Sa madaling sabi, matagal pang magpapatuloy ang tigil putukan. Pero maaring baguhin ng Long Neptunes ang lahat ng iyan para sa Ukraine. Posibleng pumabor ang sitwasyon sa Kiev dahil kaya na nitong maglunsad ng mas mapaminsala at magastos na pag-atake sa Russia kaysa dati. Kaya na nitong tamaan ang mga target sa loob at paligid ng kabisera ng Russia na dinadala ang digmaan sa mismong pintuan ni Vladimir Putin. Maaari itong magdulot ng malaking epekto, lalo na sa Pangulo ng Russia na nahaharap sa banta ng kudeta at patuloy na pinoprotektahan ang kanyang dangal sa harap ng mamamayan. Ginamit ang kasinungalingan at propaganda para bigyang katwiran ang digmaan na sumira sa bansa at nag-iwan ng milyon-milyong nagluluksa sa pagkawala ng mahal sa buhay. Ang pambansang damdamin sa buong Russia ay umaabot na sa pinakamababang antas, kung saan ang mga karaniwang mamamayan ay kailangang magbayad ng doble para sa mga pang-araw-araw na pangangailangan. Kung makita nila, hindi lang drone ng Ukraine kundi pati malalaking long-range missile na tumatamas sa mga pabrika at military facilities sa paligid, mas maraming Russian ang magtatanong kung bakit nagsimula ang magastos at walang saysay na digmaan. At kailan ito matatapos? Ngayon, isa pang malaking benepisyo ng Long Neptune missile ay ang katotohanang ito ay isang produktong gawa sa sariling bansa. Ito ay gawa ng mga Ukrainian at ibig sabihin nito ay kontrolado ng Kiev kung ilan ang magagawa nilang mga missile at mas mahalaga kung paano nila ito gagamitin. Iyan ang naglalagay sa Long Neptune sa matinding kaibahan sa ibang long-range missile ng Ukraine na karamihan ay galing sa mga kaalyado ng NATO gaya ng United States at Pransya.
Hindi lang nagbibigay ng missile ang mga kaalyado, sila rin ang nagdidikta kung paano ito gagamitin ng Ukraine. Kahit nagpadala ang United States ng ATACMS sa Kyiv, mahigpit nitong ipinagbawal sa Ukraine ang paggamit ng mga iyon laban sa mga target sa loob ng Russia. Matagal na itong nagpatupad ng mahigpit na patakaran at limitasyon. Habang sunod-sunod na nagpapakawala ang Russia ng dos-dosenang missile at daan-daang drone gabi-gabi sa Ukraine, pinapasabog ang mga ospital, paaralan at tirahan. Hindi pinayagan ang Ukraine na gumanti ng putok kahit laban sa mga pasilidad militar. Na-adjust na ang restriksyon pero hindi pa ito tuluyang inalis. Ang paggamit ng ATACMS at long-range na sandata mula NATO ay sakop ng mekanismong sinusuri ng United States at mga kaalyado para harangin ang pag-atake sa teritoryo ng Russia. Ibig sabihin, limitado para rin ang kalayaan ng Ukraine sa paggamit ng mga sistemang iyon at pwedeng baguhin ng mga leader ng NATO ang mga patakaran kahit kailan. Hindi rin pwedeng umasa ang Kyiv sa palagi at sapat na supply ng misil mula sa NATO. Kailangan lang nilang tanggapin ang binibigay sa kanila. At kahit na naging napakabukas palad ng mga kaalyado tulad ng United States, United Kingdom at iba pa sa pagpapadala ng armas sa Kyiv, may mga pagkakataon pa rin na nagkakaroon ng pagkaantala at aberya. Nagkaroon ng maikli, ngunit kapansin-pansing sandali na pansamantalang itinigil ng United States ang tulong sa Kyiv, halimbawa, at nagkaroon din ng mga drama at dilema sa iba pang mga kaalyado ng Ukraine. Ang Alemanya, halimbawa, ay nahirapan at patuloy na nahihirapan sa issue kung dapat ba o hindi sila magpadala ng long-range na tourist missiles sa Kyiv. Dahil sa mga ganitong issue, ilang beses nang sinabi ng mga komandante ng militar ng Ukraine na kulang sila sa armas para mapigilan ang mga pag-atake ng Russia at maglunsad ng kontra-atake. Ito ay isang napakalaking problema ngayon, lalo na't pinalalakas ng Kremlin ang kanilang mga drone strike at nagpapadala ng record na dami ng mga drone at missile sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Noong Hulyo, umabot sa 6,277 ang drone strike ng Russia. Nag-utos ang Moscow ng sunod-sunod na pag-atake sa Donetsk, Kherson at Zaporizhia. Nagpadala ng maraming sundalo, tangke at armored vehicle para sakupin ang ilang bahagi ng Ukraine, dahan-dahan. Ngayon, kailangan ng sandatahang lakas ng Ukraine ang lahat ng armas na makukuha nila. Habang hinihintay ang mga padala mula sa mga kaalyado ng NATO, kailangan ring pataasin ng Kyiv ang produksyon ng sariling sandata tulad ng Long Neptune. Dahil 100% gawa sa Ukraine ang misail, hindi na kailangang mag-alala ang Kyiv sa pagkaantala ng padala o pagbabago ng mga patakaran sa paggamit nito. Magagawa nito ang gusto nito. At basta may sapat na budget at mapagkukunan, kaya nitong gumawa at gumamit ng maraming missile laban sa anumang target na gusto nito, kahit kailan at saan. Nagbibigay ito ng bagong lakas at kapangyarihan sa Ukraine. Walang duda na pinapataas nito ang morale sa hanay ng mga sundalong Ukrainian habang nakikita nila ang Long Neptune na ginagamit at nasasaksihan ang matinding pinsalang kaya nitong idulot sa kanilang mga kalaban. Itinuturing din itong malaking tagumpay para sa inobasyon ng militar ng Ukraine ng publiko. Isa pang simbolo ng katatagan ng bansa at kakayahan nitong harapin ang mga pagsubok at gumawa ng bagong solusyon sa mga problemang ipinapataw dito. Sa kabuuan, ang Long Neptune ay epektibong sumasalamin sa lakas at diwa ng Ukraine. At nagsisilbi itong isa pang halimbawa kung paano mahusay na nakaangkop ang bansa sa labanan. At kung paano ito mabilis na lumitaw bilang isang pangunahing puwersang militar. Gumagawa ng mga uri ng sandata at sistema na kahit ang malalaking bansang pandigma ay mahihirapang tapatan. Huwag mong kalimutan, sa huli, bukod sa Long Neptune, gumawa rin ang Ukraine ng marami pang ibang lokal na missile nitong mga nakaraang taon. Maliban sa murang kamikaze drones, makabagong maritime drones, artificial intelligence, powered turret na parang sci-fi, game-changing static barrier, at iba pang kapana-panabik na inobasyon upang ipagtanggol ang teritoryo, atakihin ang kalaban, at baguhin ang anyo ng makabagong digmaan. Sa aspeto ng halaga, pinabago ng Long Neptune ang laro para sa Ukraine. Walang partikular na detalye na inilabas tungkol sa kung magkano ang bawat isa. Ngunit sinasabing ang karaniwang Neptune missiles ay nagkakahalaga ng humigit kumulang
15 milyon bawat isa. Walang duda na mas mataas ang presyo ng Long Neptunes. Ngunit kahit na doble o 5 beses pa ang halaga nito kumpara sa karaniwang version, hindi naman iyon gaanong mahalaga. Dahil bawat isa ay kayang magdulot ng daan-daang milyon o bilyong dolyar na pinsala kapag tumama sa tamang target. Halimbawa, mamahaling Russian radar, depensa sa himpapawid, at high-end na pambomba. Dahil doon, basta't patuloy na maingat na pinaplano ng Ukraine ang kanilang mga pag-atake, dapat ay makakakuha sila ng napakalaking halaga mula sa bawat isang missile na kanilang pinapalipad. Dahil dito, pwedeng umatras o malagay sa alanganin ng Russia. Bigla. Sa halip na ilaan ng Russia ang lahat ng oras at lakas nito sa mga opensiba sa harapan at gabi-gabing pag-atake ng drone, dapat muling pag-isipan ng mga commander ng Kremlin ang kanilang taktika dahil sa banta ng long-range missile strike ng Ukraine. Maaaring ilayo nila ang mga mahalagang kagamitan tulad ng tangke, fighter jet, radar, at air defense mula sa harapan papasok sa mas ligtas na loob ng bansa. Ngunit mas kaunti ang silbi nito sa militar. Maaaring kailanganin ding palakasin ng Russia ang depensa sa paligid ng mahahalagang infrastruktura tulad ng mga refinery at planta ng produksyon na abot ng Long Neptune strike. Magdudulot ito ng mas malaking aksaya ng oras, pera, lakas tao, at yaman na magpapabagal pa sa Russia at magdadagdag ng mga bagong problema at sakit ng ulo. Ang pinakamagandang bahagi sa lahat ng ito ay ang lahat ng mga benepisyong nabanggit sa buong video na ito ay hindi haka-haka lamang. Hindi ito mga halimbawa ng maaaring mangyari sa hinaharap. Nangyayari na ito ngayon. Dahil kahit na kamakailan lang unang ipinakita sa publiko ang Long Neptune, ginagamit na ito sa loob ng ilang buwan, gaya ng kinumpirma mismo ni Zelensky. Subok na ito sa labanan. Napatunayan na sa gera at nakapinsala na ng milyong-milyong dolyar sa Russia. Tinamaan nito ang mga target gaya ng Akasino Oil Pumping Station at Tuopset Oil Refinery noong Marso at marahil pati na rin ang iba pang mga lokasyon sa mga sumunod na buwan. Dahil sa malaking pag-unlad ng Ukraine sa mass production ng missile ngayong 2024 at sa 2025, walang makapagsasabi kung ilang Long Neptune ang kayang gawin at iputok ng Kiev sa mga darating na linggo at buwan. Pero isang bagay ang sigurado. Dapat talagang mag-alala ang Kremlin. Alamin pa ang mga inobasyon ng militar ng Ukraine sa aming tampok tungkol sa jet-powered Ghost in the Sky stealth drone ng Kiev. Tingnan kung paano babaguhin ng bagong henerasyon ng guided missiles ng Amerika ang labanan sa unahan gaya ng dati di pa nangyayari. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para laging updated sa mga balita tungkol sa Russia-Ukraine conflict at iba pang usaping militar sa mundo.